Ano ba yung warrant of arrest niya na ihahain sa kanya? Matagal na kaso na, 1992 pa. So, para sa kanya, wala lang ang isang warrant of arrest. At sa tingin ko, para sa kanya, nag-e-expire ang isang warrant of arrest. Yan ba yung gugustuhin yung maging congressman ninyo? Tagapagtanggol ng mga taong may warrant of arrest na ayaw harapin yung kaso nila. Seriously? You see this guy as your savior from what? Provincial rate. And yet, he cannot discern na dapat sumuko ang isang taong may warrant of arrest para harapin niya yung kaso niya at patunayan na wala siyang sala. Pero anong ginawa? Nagtago. Yung kaso na yun. 1992 pa yung kaso na yun. Binuhay uli ngayon lang. Malapit na kasi ang kampanyahan. Or, hindi siya binuhay ulit, pero sadyang buhay na talaga yon. It's just that, hindi lang nila alam or dinedeny nila kung paano gumagana ang isang warrant of arrest. Sana ma-discuss ni Atty. Libayan itong topic na to para at least maliwanagan ang tao kung ano ba talaga ang warrant of arrest or paano ito gumagana or kung may expiration ba ito katulad ng iniisip ni Eddie San Fernando, ganun. 1992 pa yung 1992 pa yung kaso na iwawaran sa kanya. Pero even though may standing warrant, ganun ba ang tamang procedure sa paghahain ng warrant of arrest? Fugitive yun, malamang. Ayaw niya nga sumuko eh. So kung ayaw niya sumuko, of course, kailangan protektahan ng mga pulis yung sarili nila because that man could be armed and dangerous. Kung gusto pala niya ng mapayapang pag-handle sa kanya, sa kaso niya, ba't di siya sumuko, di ba? Ganun ang tamang procedure sa paghahain ng warrant of arrest. If you're arresting a person, you should identify yourself as a arresting officer, as a police officer. So, kailangan ba nila na i-identify yung mga sarili nila? Yes, of course. May mga instances na kailangan nilang magpakilala sila. Diba? Kailangan naka-uniforme, so on and so forth. But, of course, there's always an exception. If it's a covert or strategic arrest, officers may not immediately announce themselves, especially when the suspect is known to be armed or dangerous. Boy, dating member yan ng Alex Bungkayaw Brigade. Baka nakakalimutan mo. So, anong gusto mo? Pakiusapan na please sumuko ka na, hindi ka namin sasaktan, di ba? Common sense naman dun. Wag mo naman tangahin lahat ng Pilipino. Di ba? Ngayon, hindi lang nila nabulilyaso kasi ang dami ng tao nakakita eh. Ang dami ng tao nakakita, ang dami ng tao nakasubaybay. Ang ingay-ingay na rin natin sa social media. Yes, maingay lang naman kayo, pero it doesn't mean that you have a point doon sa pinag-iingay ninyo. 'Di ba? So, again, yung kwento mo halatang tinwist in favor of your narrative para pagmukain yung kaibigan mo na biktima na naman doon sa sitwasyon. 'Di ba? Napaka-common talaga na tactics niyan. Hindi lang ng mga politiko, pati mahihirap. Actually, favorite nga ng Pilipino yung magpa-victim na yan eh. Kaya ang ending, hindi natin nare-realize na walang sense yung pinagsasabi nila because again, nauuna yung emosyon natin doon sa sinasabi nila instead na pag-isipan kung ano ba talaga or tungkol saan yung sinasabi nila. Mas scrutinize natin kung ano yung pinagsasabi nila. And ma-verify natin kung ano yung pinagsasabi nila. Yun ang nangyari mga boss. Yun ang nangyari, di ba? Here's the thing. There's your version, there's the police version, and then there's the truth. So, do not
act as if you are the only source of the truth. Ngayon, 1992 pa yung kaso na yun. O may mga magsasabi, puta, ayan na naman pala yan eh. ABB naman pala yan eh. Alex Bungkayaw pala yan eh. Si Legion de la Cruz eh. Ha? Oh, okay. Nasaktan ka naman. O sige, sabihin na natin hindi tama yon. Pero, hindi rin tama yung hindi niya pagsuko. Ngayong alam niyang may warrant of arrest siya. Ha? Ano? Tapos, pinagtatanggol mo pa, alam mo na ngang dapat niyang harapin yung kaso niya. So, what does that mean? Tagapagtanggol ka ng mga may warrant of arrest na ayaw sumuko? Legal na tao si Legion de la Cruz, hindi yan katulad ni no mga kung sino mang mga diyan, mga siraulo na mga What does he mean by legal na tao? Does such thing exist? Oh my gulay. Ano ba ang legal na tao? Baka may illegal na tao ba? Oh my gulay. Tapos ang lakas niyang tumawag ng ibang tao na siraulo. Pero ano nga ba ang isa sa major traits ng isang siraulo? They cannot discern reality, and most probably they cannot use yung discernment na yun para makipag-argue ng maayos sa ibang tao. ano pinagagawa. Legal na tao si Legion, nakikipaglaban yan sa legal na pamamaraan. What's your source? You source mo? Trust me, bro. Of course, sasabihin mo, legal yan. Tropa mo yan eh. Diba? Tropa mo yan eh. Kailangan naman ibenta mo yung tropa mo. Alam nyo guys, ang mahirap kasi sa ganitong klaseng mindset is that pag yung resulta ng kaso ay pabor sa kanila, they will brag it. Na tignan mo, dapat mo sundin to kasi sabi ng korte na to. Hindi ka ba naniniwala sa mga korte natin? 'Di ba? This is justice. So on and so forth. Pero, the moment na bumaliktad yung desisyon against sa kanila, they will call the court. Like, hindi totoo yan. That's injustice. Gawa-gawang kaso. So on and so forth. So, nakikita niyo yung duality nila doon sa ganung bagay. And kung paano nila ginagamit yon in their defense. Or para sa kung ano yung gain nila doon sa paggawa ng ganun. Nakikipaglaban yan sang-ayon doon sa mga nakasulat sa ating batas. Then if so, anong dapat niya ikatakot, di ba? So bakit hindi siya sumuko, harapin yung kaso niya? If that's the case, di ba? Tanginang yan, wala nang, malinaw na malinaw, gustong itumba si Legion. Malinaw na malinaw din, ayaw niya sumuko. So kung ayaw niya sumuko, of course, pwedeng i-assume ng police that they are armed and dangerous. Kasi nga ayaw niya magpasakop sa batas eh. 'Di ba? Common sense naman yan, Eli. This is Pinoy Extreme.